Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang idioma at ang mga tayutay. Ang matatalinghagang pananalita ay mga pahayag na di tuwiran o di literal ang kahulugang taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan. Karaniwang ginagamit ang matatalinghagang pananalita sa panitikan, lalong-lalo na sa panulaan sapagkat isa rin ito sa itiling na elemento ng tula. May iba't ibang uri ng mga matatalinghagang pananalita tulad ng mga sumusunod. Ito ay ang idioma at ang tayutay. Sa ating aralin ay tutukuyin natin ang idioma at ang tayutay. Ano nga ba ang idioma? Ano nga ba ang idioma? Ito ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Sa ibang salita, hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ang mga kanya-kanyang salita na nabuo. Ito ay dituwirang pagbibigay kahulugan at nagpapakita o pagpapakita ng kaisipan at kaunlaran ng isang lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang butas ang bulsa o ang ibig sabihin nito ay walang pera. Ilaw ng tahanan na ang ibig sabihin ay ina. Alog na ang baba, ibig sabihin naman ay matanda na. Alom na ang kahulugan naman ay mabaho. At bahag ang buntot na ang ibig sabihin naman ay duwag. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga idioma. Ulit, ang idioma ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Sa ibang salita, hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ang kanya-kanya mga salita na nabuo. Ito ay dituwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Ngayon ay suriin naman natin ang tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ng isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng napagpapahayag na gumagamit ng talinaga o di karaniwang salita upang bigyan diin ang saloobin ng nagpahayag. Gumagamit din ito ng mga di-literal na pananalita upang maging mabisa ang ibig sabihin ng pahayag. Maraming uri ng tayutay, subalit ang sumusunod ang higit na ginagamit. Una riyan ay ang pagtutulad o sa Ingles ay ang simile. Ang pagtutulad ay paghambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang katulad ng, gaya ng, at iba pa. Halimbawa, ang digmaan ay tulad ng halimaw na sumisira sa bawat madaanan. Isa pang halimbawa, ang kagandahan mo ay tulad ng isang anghel. Tandaan, gumagamit ng mga salitang katulad ng, parang, kawangis, or kawangis ng, animo, at kagaya ng. Ang sumunod naman ay ang pagbawangis, o sa Ingles ay ang metaphor. Ang metaphor naman, ang naghahambing din ito ng tulad ng pagtutulad, ngunit ito ay tiyakang naghahambing at hindi gumagamit ng mga salitang tulad ng, gaya ng, at iba pa. Tandaan, ito ay isang tuwirang pagwawangis. Ang halimbawa, ang digmaan ay maitim na usok ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay mga diamante. Ang sumunod naman ay ang pagmamalabis o hyperbole sa Ingles. Lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, bumabaha ng dugo sa nangyaring digmaan. Sumunod naman ay ang pagbibigay katauhan. Ang pagbibigay katauhan ay isang proseso ng pagbibigay ng tamang personalidad at katangian ng isang tauhan sa isang kwento o katha. Sa Ingles, ito ay ang personation. Halimbawa, ang bayay umiiyak dahil ito'y may tanikala.
Sa pagbibigay katauhan, binibigyan mo ng buhay ang mga bagay na wala namang buhay. Sumunod ay ang pagpapalit saklaw o sa Ingles, synecdoche. Pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Halimbawa, maraming puso ang nadurog sa kalagayan ng batang na biktima ng digmaan. Ang sumunod ay ang pagtawag or apostrophe. Ito naman ay tila pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala naman. Halimbawa, swerte, kailan kaya dadapo sa amin? O kamatayan, hayaan mong mamuhay muna at yumabong ang mga kabataan. At ang panghuli ay pag-uyam o sa Ingles, irony. Ito ay isang pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri, ngunit kabaligtaran naman ang kahulugan. Halimbawa, ikaw ang pinakamaganda sa lahat kapag nakikod.